Day 7 na nga po ng impeachment trial ni VP Duterte. Inaasahan na dedesisyonan ngayong araw kung ipapasabina ang bank records ni VP Sara at kanyang mister na si Attorney Mans Carpio. At para po sa update, live mula sa Senado, may update po dyan si News 5 anchor Nikki De Guzman. Nikki? Ruth, gaya nga ng sinabi mo no, Day 7 na tayo ng impeachment court dito sa Senado at walang testigo na isasalang para sa araw na ito. Inaasahan na itong hapon na ito ay nakalaan para sa diskusyon, para nga dun sa oral arguments. Tungkol pa rin ito dun sa pagpapasabina sa tax at bank at AMLAC records ni VP Sara at ng kanyang asawa na si Attorney Mans Carpio. Matatandang last week na ipagpaliban ito ngayong araw sa halip na sa Miyerkules dahil nga humingi ng sapat na oras ang Senator Judges para mapag-aralan ng usaping ito. Bibigyan ng pagkakataon ng Senator Judges na magbigay ng kanilang panig at ilan sa inaasahang mga isyong tatalakayin ay una, ang relevance o yung kaugnayan. Pagdedebatehan kung ang mga personal na bank account ba ng mag-asawa ay may direktang kinalaman sa articles of impeachment o kung ito ba ay maituturing na isang fishing expedition ng prosekusyon. Ikalawa, ang bank secrecy law. Hihimayin kung sapat ba ang kapangyarihan ng isang impeachment court na magsilbing ang exemption sa mahigpit na batas sa proteksyon ng mga bank accounts. At ikatlo, ang sakop ng subpoena. Pwede ring pag-usapan kung gaano kalawak ang hihinging records, kung kasama ba pati yung mga accounts bago pa man maging vice-presidente si VP Sara at pati ang accounts ng kanyang asawa, gayong hindi naman siya opisyal ng gobyerno. Sa aking eksklusibong panayam kanina sa panig ng prosekusyon, partikular kay spokesperson Attorney J. Tolosa, iginiit niya na hindi fishing expedition ang hiling nilang ipasabina ang naturang mga record. Noong dinidinig pa daw kasi ang mga questionableng yaman ng bise sa House Justice Committee ay mismong AMLAC na ang nagbunyag ng milyong-milyong hindi deklaradong transactions ng mag-asawang Duterte. At dahil nga dyan, kampante raw sila na pagbibigyan ng impeachment court ang kanilang hiling na sabina at para rin sa kanilang panig, hindi na kailangan ng consent ng Pangulo para ipasabina ang bank records ng bise. Pakinggan natin ang pahayag ni Attorney Talosa. Kailangan itong mga dokumento na to para makita ang buong katotohanan paukol sa financial standing ng Vice Presidente. Anong kanyang kabuuang yaman? Naniniwala kami na nakabatay ho ito sa malakas na legal basis. Nakabatay ito no less than the Constitution. Ito hong mismong special laws governing this financial documents, pati ho sa jurisprudence and even dun sa precedent set by the previous impeachment trial of the late CJ Corona. So, Ruth, sa kasalukuyan nga, ongoing na itong Day 7 nga na impeachment trial at inaasahan sana natin na at the end of this afternoon o ngayong hapon ay magkakaroon na ng botohan at ito ay mangyayari through simple majority. Ibig sabihin 21 na senator ang naandito, na present, sapat na ang 11 senador para maaprubahan ang pagbusisi nga dito sa bank records ng bise. Gayunpaman, ayon nga kay court spokesperson Attorney Reggie Tonggol, may posibilidad pa rin umusog ang pinal na desisyon kung hihingi pa ng dagdag na panahon ng mga mambabatas para nga mag-deliberate dito. Ruth. Nikki, yung isa kasi na binabanggit in particular, halimbawa dyan sa tax records ni VP Sara at ng kanyang asawa, kung sakali ay kailangan daw ng approval pa ng Pangulo para mabuksan, maipasabina yan, handa ba ang prosekusyon sa ganyang senaryo? Magagawa ba nila yan na hilingin sa Pangulo? Kanina nakapanayam nga natin si Attorney Tolosa at nabanggit din noon ni Attorney Shell Jokno na para sa kanila, at least for their side, hindi kailangan mismo ng consent ng Pangulo dahil according sa batas, sa bank secrecy law, impeachment yung natatanging exemption para rito. Ginamit nga niyang dating halimbawa, ito nga dating impeachment ni Chief Justice Corona noong 2012. Pero kung ang Pangulo naman ay tatanungin, nasabi na rin niya sa mga interview niya nung nakaraan na strictly hands-off, na ipauubaya daw niya ito sa jurisdiksyon ng impeachment court. Pero kung ito nga ay hihilingin ng korte at firm ang Pangulo na hindi siya makikialam,
dederecho ang prosekusyon sa paggamit nga ng mga testigo mula sa mismong mga bangko o yung mga dating tauhan o mga certified copies ng mga deklarasyon ng ari-arian na nalabas o labas sa sakop ng AMLAC upang ang unti-unting mapakita ang timeline nitong unexplained wealth. Ruth. Yan po ang report ni Express report ni News 5 anchor Nikki de Guzman live mula sa Senado. Mga kapatid, Ruth Cabalco, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.